Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bintana na yan sa Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dahil sa banta ng Tropical Storm Quiapo. Epektibo yan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Pagudpud, Ilocos Norte ayon sa Pag-asa. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Buong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Buong Ilocos Sur, La Union at northern at central portions ng Aurora. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan ang bagyo malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan ngayong umaga o mamayang hapon. Posible ito maglandfall o dumaan din malapit sa Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Umaga bukas, inaasang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Habang dumaraan ang bagyo sa extreme northern Luzon, ay posibleng lumakas pa ito bilang severe tropical storm. Namataan ng Pag-asang bagyong Quiapo 200 kilometro silangan ng Apari, Cagayan kaninang alas 8. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at mabilis na kumikilos 30 kilometers per hour. Pinalalakas na ng bagyong Quiapo ang hanging habagat kaya nagpapaulan na ito sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kasama na ang Metro Manila. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 AM Bulletin ng Pag-asa kaugnay sa bagyong Quiapo. Dito sa Metro Manila, naperwisyo ng baha ang ilang motorista at commuter kasunod ng malakas na ulan kagabi at kaninang madaling araw. Balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Bumaha sa Espanya Boulevard sa Maynila dulot ng malakas sa pag-ulan pasado alas 9 kagabi. Kinailangang itulak ng ilang rider ang kanilang motorsiklo. Pilit namang tumuloy sa biyahe ang ilang sasakyan kahit umabot na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street. Sa kanto naman ng Taft Avenue at Pedro Hill Street, halos umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napilitang lumusong ang ilang residente habang nanatili naman sa Center Island ang iba. Nakadaan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Muntinlupa, malakas din ang buhos ng ulan na may kasamang kidlat. Sumilong sa gasolinahan ng ilang motorista. Sa Caloocan, bumaha sa ilang bahagi ng Rizal Avenue matapos bumuhos ang ulan kaninang alas 5 na madaling araw. Napilitang huminto sa biyahe ang ilang motorista. Ayon sa Pag-asa, ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila kagabi ay dahil sa bagyong Quiapo. Nakita natin medyo nagkaroon ng mga pag-ulan, tutusin mga severe thunderstorms to. Pero dala na rin ito nung bagyong Quiapo habang papalapit siya. Kasi halos yung malawak ng mga kaulapan ay sumasakop na sa malaking bahagi ng Luzon. So kasama na rin dito yung area ng Metro Manila. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Inulan at binahari ng ilang bahagi ng Mindanao. Punta ng low pressure area. Gaya sa Kiamba, Sarangani, umapaw ang sapa sa barangay Katubaw kaya bumaha sa ilang kalsada at bahay. Naperwisyo rin ng baha ang mga taga-barangay Badtasan. Sa bayan ng Glan, isang bahay na malapit sa ilog ang tinangay ng agos nito at nawasak. Gumuho ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Kyogam. Sa Malapatan, hindi madaanan ng 10 masla bridge matapos mawasak ang bahagi ng tulay dahil sa baha. Matinding baha rin ang naranasan sa ilang barangay sa bayan ng Maasin. Sarado naman ang Arakan Davao Road sa Cotabato dahil sa pagguho ng lupa dulot ng malakas na ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, Region 12, hindi muna pwedeng dumaan ang daanan ng kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Naperwisyo naman ang ilang motorista kasunod ng pagbaha sa Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, ang ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Dahil nga sa masamang panahon dulot ng bagyong Quiapo at habagat sa bansa, kanselado ang pasok ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Sibuco, Zamboanga del Norte, Pigkawayan, Cotabato at Hordan, Guimaras ngayon pong araw.
Wala namang in-person classes ang public at private school sa buong lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ipatutupad naman muna ang alternative learning modality o modular distance learning sa Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Pagudpud, Ilocos Norte, Bacolod City at General Trias, Cavite. Arestado ang dalawang lalaking nahulikam na pinagnanakawan ng isang truck sa Cainta, Rizal. Sa video, kita ang dalawang suspect na nakasabit sa jeep at tila sinisilip ang karga ng isang truck sa Felix Avenue. Nang huminto ang mga sasakyan, bumaba ang isa sa kanila at umakyat sa truck. Doon niya iniabot sa kanyang kasamahan ng mga bakal na karga ng truck. Sabay silang tumakas. Sa follow-up operation, natunto ng mga suspect at naaresto habang nagsusugal. Nasabat sa kanila ang perang ginagamit sa pagsusugal at dalawang kutsilyo. Aminado ang dalawa sa pagnanakaw at mga ginamit nila sa sugal ang pinagbentahan. Mahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Isang delivery rider ang arestado sa drug buy-bust operation sa Taguig. Ayon sa pulisya, posibleng isinasabay ng lalaki ang pagbebenta umano ng illegal na droga sa kanyang pagde-deliver. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Hindi na nakapalag sa mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng SPD ang isang delivery rider matapos siyang mahuli sa ikinasang drug buy-bust operation sa bahagi ng C6 Road sa Barangay Lower Bikutan, Taguig City nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, ang lalaki ang itinuro ng ilang nahuli nilang drug suspects na source umano ng droga. So itong suspect lumalabas sa aming investigation na isa sa mga source diyan sa Taguig. Pero ang items nila, ang shabu nila, within SPD wide. Ibig sabihin kung saan nakakarating yung kanilang paninda. Mahigit 2 linggo raw pinag-aralan ng pulisya ang kilos ng target bago napakagat sa 50,000 pesos na budol money. Sa kasagsagan ng operasyon, tinangka pa raw manlaban ng target. Pinipilit niyang kunin yung baril niya pero siyempre bago namin siya hulihin, pinag-aralan namin kung paano namin siya makakukuha ng walang mangyayari hindi maganda. Ikaw ay nasusalang pag-iingat ng legal na baril. Nakumpiska ang nasa 150 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa mahigit 1 million pesos ang halaga at isang caliber 45 na baril. Sabi ng pulisya, may posibilidad na isinasabay ng sospek ang pagtutulak ng illegal na droga sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Kasi may mga transaction sa kanya yung bayad, sa kanya i-deliver. Tingin namin talagang drugs ang kanya na hanap buhay. Isinailalim sa ballistic examination ng baril na narecover sa sospek para malaman kung nasangkot na ba ito sa insidente ng pamamaril. Nasa custodial facility ng Taguig City Police ang sospek na sinusubukan pala may makuhanan ng pahayag. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nag-uusap habang nakaupo ang dalawang batang yan sa gitna ng Maximum Patalinhog Junior Avenue sa Lapu-Lapu, Cebu nang biglang dumating ang isang SUV. Nakaiwas ang isa sa mga bata. Nasa pool at tumilapo naman ang kanyang kaibigang 10 taong gulang. Dumiretso ng takbo palayo ang sasakyan. Ayon sa Lapu-Lapu City DRRMO, nasa maayos na lagay ang bata na dinala sa ospital matapos lagnatin at magsuka. Nananawagan ng mga kaanak ng biktima na sa nakabundol na driver na magpakita at akuin ang pagpapagamot sa bata. Humingi na rin ng tulong ang pulisya sa LTO para matunto ng may-ari at driver ng sasakyan na sangkot sa hit and run. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa General Mariano Alvarez, Cavite kagabi. Inaalam kung sino ang gunman at kung ano ang motibo sa krimen. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez, exclusive. Nakasubsob sa semento ng tatna ng mga otoridad ang isang lalaki sa Barangay Francisco Reyes, General Mariano Alvarez, Cavite kagabi. Ang 34 anyos sa biktima na residente sa lugar, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang gunman. Ayon sa saksi, matapos ang pamamaril, naglakad lang palayo ang salarin. Binaril siyang 2 beses sa may tagiliran, tas isa sa dibdib, tas umalis na. Black na hoodie, type na type buong katawan niya. Dumaretso na siya pangat doon sa iskinita. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Francisco Reyes, agad siyang rumisponde kasama ang mga tanod matapos malaman ng insidente.
Blanco pa sila sa motibo sa krimen. May nag-text sa akin na kabarangay, yung mga nandito, may barilan daw. Nag-iimbestiga ng mga pulis eh. So wala akong ideya. Nakausap ko rin naman yung pamilya. Hindi nahagip ng CCTV ang pamamaril. Nasa 3 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Nakaalerto ang mga lugar sa Hilagang Luzon para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Sa Dagupan, Pangasinan, idinaong na sa Pantalport ang mga bangka na pumapalaot sa Lingayen Gulf. Iniligay naman ng ilang mangingisda sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Naka-standby na rin ang mahigit 2,000 reservist ng Philippine Navy sa Northern Luzon kung kailanganin ng rescue operations. Ayon sa Office of Civil Defense, pinag-iingat at pinaghahanda nila ang mahigit 1,000 barangay sa Ilocos Region sa posibilidad ng pagbaha at landslide. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment at may available food packs na rin. Ramdam na rin ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa ilang lugar sa Batanes na nasa signal number 2. Naka-blue alert ang Department of Social Welfare and Development para sa posibleng hagupit ng bagyong Quiapo. Sa blue alert, mas pinaigting ang paghahanda at mas maraming tauhan ang naka-alerto para sa bagyo. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, mahigit 4 na milyong food packs ang nakahanda sa buong bansa. Meron ding non-food essentials na nakahanda sa disaster resource centers, warehouses at field offices ng DSWD. May nakahanda rin na mahigit 2 billion pesos quick response fund bilang suporta sa mga maapektuhang lokal na pamahalaan. Lalo pang hinigpitan ng seguridad sa batasang pambansa para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ang iba pang paghahanda para sa sona ng Pangulo sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Tuloy ang pagpulido ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Siya mismo ang nagsusulat ng kanyang talumpati. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganon. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Sa ngayon, hindi pa masabi ng palasyo kung gaano kahaba ang magiging talumpati. Most probably sa Sunday po namin malalaman. Maraming matatakil ang Pangulo dito. Mga priorities niya na maaaring maging topic. Sa batasang pambansa naman, sinilip ni House Speaker Faustino D. III ang session hall at mga daraanan ng Pangulo. May hiwalay pang inspeksyon ang House Sergeant at Arms. All systems go. Yung ating security preparations is talagang very mahigpit. Nagpapatupad dito ngayon ng lockout. Ibig sabihin, pili lang yung mga taong pwedeng pumasok sa loob nitong batasan complex. Kumbaga, yung mga essential personnel lamang ang papapasukin. Sa loob nitong batasan complex, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms, pati na yung Presidential Security Command ang bahala sa security. Habang sa labas nitong batasan complex sa araw ng SONA, may mga ipakakalat na mga tauhan ng Philippine National Police, MMDA, pati na Armed Forces of the Philippines. 22,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila, bukod pa sa 1,400 na tauhan ng MMDA. Lalong mahigpit dahil sa sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na may nagpapatuloy at aktibong banta laban sa Pangulo. We always consider yung mga all possibilities na threat. Pinaghahandaan din ng Kamara ang iba pang emergencies gaya ng natural disasters. Kaya may mga helmet, flashlight, pito at bottled water na nakapwesto sa mesa ng mga kongresista sa session hall. Naghahanda na rin ang Senado na gaya ng nakagawian ay darayo sa batasan para sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Wala munang impeachment trial niyan na hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig sa SONA. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So
Hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. How do we jumpstart our economy so that we get back on track? Magpapatupad naman ang Quezon City ng citywide liquor ban mula 12:01 a.m. hanggang 6 p.m. sa July 27, kaugnay ng SONA ng Pangulo. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Hindi raw kakayanin ng pondo ng Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ito ang pagkain ng kanyang defense team sa impeachment trial. It's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. At we cannot afford it, in short. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi pa niya nasasagot ang request letter ng Vice dahil wala pang pinal na desisyon kaugnay rito. Paliwanag niya, ginagamit ng ilang committee offices ng prosecution at defense team sa paglilitis. Dahil dito, kailangan daw nilang umupa ng espasyo sa Philippine International Convention Center para sa committee hearings lalo't tatalakayin na ang national budget. July 7 nang ipadala ng Office of the Vice President ang liham kay Gatchalian. Nakasad doon ang hiling na bayaran ng Senado ang gasto sa pagkain ng defense team na iahanda ng accredited caterer ng OVP. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension bilang senador. Binigyan ng 10 araw si Marcoleta para isumiti ang kanyang paliwanag alinsunod sa anti-plunder law at sa 2018 revised internal rules ng Sandigan Bayan. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta kaugnay nito. Nag-ugat ang kasong plunder sa inamin ni Marcoleta na pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon habang kongresista pa siya bago ang campaign period noong eleksyon 2025. Naghain siya ng not guilty plea nitong Miyerkules. Friday latest, embracing her new chapter, si sparkle artist James Graham. Kasunod yan ng pag-come out niya bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Kwento ni James, aksidente ang nangyari nang mag-viral ang isang lip-sync video niya na para lang dapat sa kanyang close friends. Nakaramdam daw siya ng takot noong una, lalo na at isa iyong sikreto sa publiko noong nasa Pilipinas pa siya. Sa kabila nito, masaya raw siya sa nangyari dahil na rin sa suportang natanggap niya. Nasa Amerika ngayon si James para mag-aral. Naghahanda na rin daw siya para sa kanyang transition. May ibinahagi rin si James na mensahe para sa mga dumaraan sa kaparehas na sitwasyon. You deserve a place in this world. You deserve to be seen. You deserve to be respected. You don't have to be afraid anymore because lots of people love you and will love you for who you are. Rinig ang putok ng baril sa CCTV footage na yan sa San Carlos, Pangasinan. Kita naman ang pagkaripas ng takbo ng isang pusa pagkatapos nito. Maya-maya, natumba ang pusa. Namatay ang pusa kalaunan ayon sa may-ari nito. Kwento niya, isang alaga pa niya ang nauna ng binaril noong July 8. Nagpapagaling pa raw ang pusa niyang ito. Ayon sa mga otoridad, posibleng airsoft gun ang ginamit sa pamamaril. Tinutukoy pa kung sino ang namaril sa mga pusa. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang pamamaril sa mga pusa. Kinukondena nila ang insidente. Nasawi ang isang estudyanteng 8 taong gulang matapos hampasin umano ng notebook ng kanyang kaklase sa Davao City. Ayon sa pulisya, noong Biyernes, July 17, nangyari ang insidente sa isang eskwelahan. Lumipas ang 3 araw, saka dinala sa ospital ang bata dahil hindi pa rin daw nawawala ang pananakit ng kanyang katawan nang unang dalhin sa manghihilot. Pagkaraan ng ilang oras, pumanaw ang bata. Brain failure at traumatic brain injury ang kanyang ikinamatay ayon sa pulisya. Dumulog ang ina ng biktima sa police station para i-report ang umunoy pambubuli sa kanyang anak. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahan. Ayon naman sa DepEd Region 11, naglunsad na ng investigasyon ang DepEd Davao City Division. Ito na ang mabibilis na balita.
Isang lalaki ang binaril sa Barangay Olympia sa Makati City kahapon ng umaga. Kinilala siyang abogado at kagawad sa katabing barangay. Ayon sa pulisya, papasok sa opisina ang biktima ng barilin nang hindi pa natutukoy ng mga salarin. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Iniimbestigahan na ang insidente. Stable na ang kondisyon ng biktima na nananatili pa rin sa ICU matapos magtamo ng tama ng bala sa ilang bahagi ng ulo. Sa Makati City pa rin, nabulabog ang mga residente ng isang condominium nang masunog ang isang kotse sa basement ng gusali. Dahil sa kapal ng usok, hindi agad nakababa ang ilang residente ng condominium. Ayon sa City Social Welfare Department, ligtas ang lahat ng mga tao sa condo. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng pagkasunog ng kotse. Nababahala ang ilang environmental group sa itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub ng Amerika sa New Clark City sa Tarlac dahil sa epekto nito sa kalikasan at mga kalapit na residente at katutubo. Pagtitiyak ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na nangangasiwa sa proyekto, susunod sila sa environmental regulations. Balitang hatid ni Marie Zumali. Sa isang bahagi ng New Clark City, sinisimulan ng i-develop ng Amerika ang isang Artificial Intelligence o AI Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Kabilang din ito sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ang ideya maglalagay rito ng mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na totoong nag-iisip at naghahanap ng mga sagot sa mga tanong nyo sa AI o gumagawa ng mga AI photos at video. Hindi pa kasi yan kaya ng mga chip o utak ng ating mga cellphone kaya doon ipinapadala. Pero kailangan din ng mga chip o utak ng mga supercomputer ng AI data centers kaya tumaas lalo ang demand at presyo nito worldwide. Sa planong Pax Silica sa AI Hub na rin sa New Clark City gagawin ng mga chips na nangangailangan ng mga mineral. Nang ilan, pwedeng minahin na lang at iproseso sa Pilipinas. 3 industriya agad ang lilikha ng trabaho dahil sa Pax Silica na magdaragdag ng kita sa ekonomiya at sa tax collection. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals, tapos number 2, our world-class workers, tapos number 3 yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Pagkakataon din ito para di mahuli ang Pilipinas sa mga bansang bahagi ng world ship market at maturuan tayo sa research and development. Gusto natin dito rin magtayo sila ng R&D. Bago pa lang magawa yung produkto ay pinag-aralan na dito. Merong susuportang local talent para magawa yan. Pero anong kapalit? Dahil supercomputers nga ang ginagamit ng AI, takaw kuryente ang mga ito. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI Hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Gayunman pangamba ng Makabayan Block, maaaring itulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas sa pinakamahal sa buong Asya. Takaw tubig din ang AI Hub kung ang cellphone kasi nag-iinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Kaya nangangamba ang ilang environmental group. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, na mga ngasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Pero paano kung tagtuyot? Sabi ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Sinagot din ng BCDA ang pangambang may mga maaagawan ng lupa. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na
sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala po ancestral domain title doon. Kaugnay naman ng mga agricultural land na maapektuhan, may mga nakahandang livelihood program at modern urban farming. Wala pong 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Dagdag epekto sa kalikasan ng posibleng ingay ng mga cooling systems, generators at mga industrial fan. Maaari talagang maepektuhan halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. We will comply with the for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. Giit pa ng DTI, bagaman may mga data center, mga pabrika ng computer chips ang talagang focus. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. Ibang issue pa kung babaratin ba ang Pilipinas sa makukuhang mineral, gayon din sa bayad sa paggamit ng lupa. Halimbawa, 2 taong rent-free ang AI Hub. Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa unang mga taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Nahulog mula sa flatbed truck ang 2 sa mga lalaki nagde-deliver ng mga granite slabs sa Liloan, Cebu. Ang isa sa kanila nadaganan ng granite slabs. Agad siyang sinaklolohan at isinugod sa isang ospital sa Mandaue City pero idineklarang dead on arrival. Nakaburo lang lalaki sa kanyang bahay sa bayan ng Argao. 2 batang anak ang kanyang naulila. Ayon sa asawa ng lalaki, nakipag-ugnayan na sa kanila ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang mister. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang SunWest Incorporated at 2 opisyal nito. 22.71 billion pesos ang halaga ng buwis ang hindi umano na-i-file at nabayaran ng tama dahil sa mga maling deklarasyon ng income at tax credits mula 2019 hanggang 2024. Naiuugnay kay dating Congressman Zaldico ang korporasyon dahil isa siya sa mga incorporator nito. Sabi ni Ko, nag-divest siya ng kanyang mga interes mula sa SunWest noong umupong kongresista. Partikular na sinampahan ng reklamo ang presidente ng kumpanya na si Aderma Angeli Alcazar at treasurer na si Cesar Buenaventura. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga nabanggit na opisyal ng korporasyon. Nababahala raw ang Amerika sa insidente ng pambuntot at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nabanggit din niya ang dahilan nila kung bakit hindi pa rin matigil ang gyera sa Middle East. Balitang hatid ni JP Soriano. Isang US Coast Guard vessel daw ang tumulong mamagitan para maisagawa ang medical evacuation o MEDEVAC sa 2 sugatan na sundalong Pilipino na pinagpapalo ng ilang tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yan ang kinumpirma ni US Secretary of State Marco Rubio sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pilipinas. Sabi ni Rubio, patunay raw ito ng commitment ng Amerika na tulungan ang Pilipinas sa ilalim ng mga kasunduang meron ang 2 bansa. We live by that treaty. We're committed to supporting our treaty partners. In fact, there was a U.S. Coast Guard vessel in the region at the time that this happened and actually helped stand between the two sides and allowed the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. We have a role and we're not going to abandon our allies. Nagpahayag din ng pagkabahala si Rubio sa pinakabagong kaso ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal umaga nitong Huwebes. The whole world saw it, and it's disturbing, and these challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. It's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners, but also our commitment to freedom of navigation and respect for territorial rights in the region. Ang tinutukoy na treaty ni Rubio, ang Mutual Defense Treaty o MDT. Dito obligado na ipagtanggol ng Pilipinas at Amerika ang isa't isa sa oras ng isang armadong pag-atake sa anumang sasakyang pandagat ng 2 bansa sa Indo-Pacific.
Bukod sa issue ng West Philippine Sea at iba pang regional issues, naging abala si Rubio sa pagpapaliwanag sa mga ministro ng ASEAN kung bakit hindi magkasundo ang Amerika at Iran na tigilan na ang kanilang digmaan. Habang tumatagal kasi ang gulo, apektado ang buong mundo. Lalo na at sumipa ang presyo ng krudo. Ayon kay Rubio, Iran ang hindi sumusunod sa mga kasunduan at nais pa raw kontrolin ang Strait of Hormuz, bagay na hindi raw hahayaan ng Amerika. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo na sila ng Iran, pero ilang beses ding naunsyami. The U.S. is seeking a denuclearized Iran that will never have a nuclear weapon. The problem is, every time these people do a deal, they either break it or after they make it, they want to change the deal. So they're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon because the price they're paying is very high despite their tough talk and their flowery language. Despite all that bravado, they are suffering tremendously and they're going to suffer more until they come to their senses. They're not there yet, unfortunately. Isa rin sa mga isinusulong ng US State Department ay ang pagdismantle sa International Criminal Court o ICC. How do you reconcile that position with the need for an international mechanism to hold perpetrators of war crimes and crimes against humanity accountable? We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. Isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga dating heads of state sa mga nakakulong ngayon sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa unang tranche ng dagdag sahod sa NCR na epektibo bukas, July 25, at sitwasyon ng labor force sa bansa. Kausapin natin si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Rafi, sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Secretary, problema ng ilang maliliit na negosyo na baka daw mapilitan sila magtaas presyo ng produkto o kaya mag-layoff ng mga empleyado kasunod nitong wage hike sa NCR na epektibo bukas. Ano po masasabi niyo rito? Tama po yung concern na yan, pero lahat naman po ay kinonsidera noong bago magkaroon ng announcement ng wage hike. Nagkaroon po ng malawakang konsultasyon sangayon po sa Republic Act 6727 at kung meron naman pong mga ilang problema pa, may mga mekanismo po tayo dito. May mga maliliit na negosyo po na nakakuha ng exemption. Exempted po dyan yung ating micro enterprises, exempted po yung mga barangay enterprises. At kung meron naman pong ibang enterprise, lalo yung mga medium, nabibigyan naman po yan ng suporta ng DOLE. Meron po tayong tinatawag na adjustment mechanism program para matulungan po sila. Nabanggit niyo po yung hindi magkakaiba. Depende po sa laki ng kumpanya. Hindi kaya magkakaroon po ng wage distortion naman sa pagitan ng mga manggagawa sa malalaki at maliliit na kumpanya at may mga sweldong lalong mapag-iiwanan po ng inflation? Ang wage distortion po, ang application po niyan ay hindi iba't ibang kumpanya. Ang application po niyan ay within a company. Maari po yung minimum wage earner ay malapit-lapit na yung sweldo doon sa mga middle earner o supervisory. So nagkakaroon po ng tinatawag na wage distortion. Yan po ay nare-resolba sa pamamagitan ng collective bargaining agreement o ng pag-uusap ng employer at ng mga manggagawa. Paano naman po yung mga empleyado doon sa maliliit na kumpanya na hindi po mabibigyan ng dagdag na sweldo dahil nga po iba yung kanilang bilang at base dito sa wage hike, yung may 15, tama po ba? More than 15, yun lang po mabibigyan ng additional na sweldo. Meron po kasi mga exempt, yun talaga yung mga maliliit. Ang gusto po ng batas, sila po mag-gumraduate doon sa umuunlad na lumalaki. Yung iba naman non-formal, papunta po sa formal. So, kinonsidera po lahat yan. So, ang gusto po natin mangyari ngayon dyan, kahit yung mga non-monetary benefits ay masakop sila, kagaya po ng tamang SSS benefits, yung PhilHealth, yung Pag-ibig at marami pa akong iba. Patuloy pa rin po yung tension sa Middle East. May mga umuwi pa rin po bang OFW? Paano po yung kabuhayan nila rito? Meron po kami nilagdaan noong Lunes, kasama po ang Department of Migrant Workers at NANTESDA para po yung mga returning OFWs ay magkaroon ng reintegration program kasama po dyan ng DOLE. Mabigyan po sila ng tamang skills, mabigyan po sila ng tamang puhunan para kung magdesisyon sila na dito na lang sila, meron po silang hanap buhay. So, nilagdaan lang po namin ito noong Lunes, yung
OFW Reintegration Program at palagay ko po malaking tulong yun sa kanila. At sona na po ng Pangulo sa Lunes, may nasaan po ba kayong issue sa trabaho na matatalakay niya? Hindi ko po alam, ang alam ko po ang Pangulo mismo ang sumusulat ng kanyang SONA. So abangan na lang po natin yan at ilang araw na lang po yan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Yan po si DOLE Secretary Francis Tolentino. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Janet Napoles sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 50 million pesos na ghost projects and deliveries noong 2011. Detalye tayo niya sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki? Guilty nga ang hatol ng Sandigan Bayan 6th Division sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of documents laban kay Janet Napoles at ilan sa kanyang mga kapwa-akusado sa kasong ito. Kaugnay yan sa ghost projects na ginamit ang pondo ng Department of Agrarian Reform. Ibinaba ang hatol sa pamamagitan ng partial video conference. Naka-video conference si Napoles na ngayon nakakulong sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Sa graft, 12 to 15 years for each 10 counts ng graft. Sa malversation, 17 to 20 years for each 10 counts din. Pinagbabayad din siya ng 5 million pesos bilang fine for each count. Dalawa sa mga kapwa-akusado ang nasa korte, sina Jerry Pacturan at Evelyn De Leon. Si Jerry Pacturan, na dating Undersecretary ng Department of Agrarian Reform, not guilty sa kasong graft pero guilty sa malversation at binigyan ng parusang 14 to 19 years na pagkakakulong for each 10 counts din. May 5 million peso fine din siya for each count. Guilty si Evelyn De Leon sa 3 counts ng malversation at 3 counts ng graft. Si De Leon ang dating empleyado ng isa sa mga NGO ni Napoles. 14 to 19 years na pagkakakulong ang ibinabang parusa for each count. Sa mga akusado, 3 ang nananatiling at large. Nag-issue ng warrant of arrest ang korte at ngayon naka-archive ang kaso hanggat sila ay maaresto. Bilang civil liability, pinapabalik ng korte kay Napoles ang 50 million pesos na nalustay na pondo ng gobyerno plus 6%. 15 million pesos naman plus 6% interest ang pinapabayad kay Pacturan. Pero dahil maaari pang mag-appeal sa Korte Suprema ang mga nahatulan, pinayagan sila ng 6th Division na mag-post ng higit 4 million peso bond para sa kanilang provisional liberty o pansamantalang kalayaan. Ang kasong ito ay kaugnay ng 50 million pesos na ghost projects and deliveries noon pang 2011 pero nitong 2022 na naisampa ang kaso dito sa Sandigan Bayan. Gamit ang pondo ng Department of Agrarian Reform, ipinalabas na humingi ng proyekto ang 10 munisipalidad sa Luzon at mga NGO ni Napoles ang nagpatupad ng mga ito. Pero sabi ng mga prosecutor, pineke ang mga lagda ng mga mayor ng mga bayan at walang naipatupad ni isang proyekto. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Kasabay ng SONA ng Pangulo sa Lunes, magtitipon ng ibang religious group para magsagawa ng sariling version nito. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes ay magsasagawa rin ng tinatawag na SONA ng sambayanan ang interreligious group sa bansa. Ayon kay Global Ambassador of the World Evangelical Alliance, Most Reverend Ephraim Tendero, sa kanilang magiging programa ipapahayag nila ang tunay na kalagayan at hinaing ng taong bayan, pati na ang kanilang mga hiling na sana ay matugunan daw tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mataas na singil sa kuryente. Mahalaga rin daw na magkaroon ng accountability tulad na ng halimbawa sa mga issue ng flood control projects. Hindi rin daw dapat maging selective sa paghahanap ng hustisya.
Manila. Bukas raw sa lahat ng relihiyon ang naturang pagtitipon. Sa pamamagitan daw ng interfaith na pagtitipon ay magkakaroon ng moral guidance at moral radar na makakatulong daw. Halimbawa na lamang sa mga panalangin para maging mapayapa at maayos ang magiging pagpapahayag ng damdamin para sa pagkakaisa at kaayusan ng bayan. Rafi, samantala sa mga hindi naman daw makakadalo sa kanilang gagawing SONA sa sambayanan ay maaari naman daw mag-post na lamang sa mga social media pages. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Update po tayo sa galaw at epekto ng bagyong Quiapo. Makakausap natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Opo, nasa na po yung bagyo sa mga oras na ito? Rapi, sa ngayon, nasa dagat pa rin ito sa silangang bahagi nga ng Northern Luzon at kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 100 isang layo silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng bagyong ang lakas ng hangin umabot hanggang 7 per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot hanggang 90 kilometers per hour. At kung patuloy nga itong kikilos ng pakanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour, inaasahan natin itong posible nga maglandfall or mahagip itong Babuyan Island ngayong gabi. Gaano pong karaming ulan ang posibleng ibuhos nito, lalo na doon sa mga nasa ilalim ng storm warning signal? Sa ngayon, Rapi, ang nakikita natin, the highest na amount of rainfall na posibleng maranasan ng mga lugar, in particular yung mga lugar na may storm signal number 2 and 1, ay posibleng mula 50 to 100 hanggang 100 to 200 millimeters of rain. Dito sa may bandang northern, sa ating 200 millimeters of rain, sa may bandang Batanes, Tugigaraw, Ilocos Norte at Apayao, habang 50 to 100 millimeters of rain naman sa natitirang bahagi nga ng Northern Luzon. Bukod pa dyan, ilang bahagi po ng ating bansa makakaranas naman ng mga pag-ulan na dulot naman ng habagat. At kapag lumakas pa itong Quiapo bilang severe tropical storm, posible bang isailalim na rin sa storm warning signal ang Metro Manila? Sa nakikita po nating posibleng pagkilos ito in the next 24 to 48 hours, bagamat inaasang posibleng maging severe tropical storm, ay posibleng palabas na ito or nakalabas na nga ng ating air responsibility. Pag nagkagalit ang chance magkaroon ng wind signal ng Metro Manila, pero ito nga, asahan natin yung paminsan-minsang pagbugso ng hangin at saka pag-ulan dito sa Metro Manila dahil naman po sa pinag-ibayong habagat. Kumusta naman po ang panahon sa Quezon City sa Lunes, araw po ng SONA? Well, inaasahan po natin na magkakaroon na tayo ng gradual improvement ng weather ngayong darating na Sunday onwards dahil nga bukas posible nang nasa labas ng PAR itong bagyong si Quiapo. Bukod po sa Angat Dam, binabantayan din ang level ng tubig sa iba pang dam sa Luzon gaya po ng Magat. Makakatulong po ba itong pag-ulang dulot ng bagyong Quiapo sa naturang dam? Well, ang nakikita ko nga po kasi nating amount of rains ay around 50 to 100 millimeter in particular dito sa may bandang Magat area, no? Now, tingnan natin kung mas marami pa ang bumagsak, actual na bumagsak, then likely, posible magkaroon ng significant increase. Pero we cannot, at the moment, dahil nga sa forecast natin, hindi natin inaasa na ganun karami kung magkakaroon man po ng increase in the water level sa mga water reservoirs natin, in particular dito sa may bandang Northern Luzon area. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Simula na ang tagisan ng galing ng top 9 contenders ng The Clash Teens ngayong linggo. The pressure is real dahil magsisimula na ang round 3 ng kompetisyon, ang Kolabosesan. Handa na ang natitirang teen clashers na magpakita ng kani-kanilang galing. Abangan kung sino-sino ang magiging duet partners kina Besa Trestiza, Bien Opeña, Chloe Tiglao, Hannah May, Inigo Badillo, Kay Gabunada, Lois Bersalona, Martin Miguel at Violet Santa Cruz. Ngayong linggo na yan, 7:15 p.m. sa GMA. Higanting saya ang hatid ng isang atraksyon sa isang ski resort sa Switzerland. Perfect destination para sa thrill-seeking adventurers. Napapa-up
and away ang mga sumasakay sa giant swing na yan na 2,000 metro ang taas. Bawal malula dahil tanaw sa swing ang iconic na Swiss Alps. Kahit medyo matagal daw ang waiting time, abay super worth it ang mini freefall experience at breathtaking view. Sabi ng nangangasiwa sa resort, kahit summer at walang snow roon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga turista mula ng buksan ng swing nitong buwan. Wow! Yan, sasakay ka ba ron? Malulain ako eh. Pero parang ang saya, no? Yan po may init na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.